Magandang gabi po sa ating lahat. Nagagalak po ako na kayo po ay makita namin sa gabing ito. Ito yung huling prayer meeting para sa 2014. Yes, amen. Doon sa chapel hour, ako rin yung huling nag-message. Ngayon po ay ako rin yung huling mag-message para sa prayer meeting. And salamat sa opportunity na binibigay ng Panginoon sa akin at sa ating lahat sa paglilingkod. Napakabuti ng Diyos. Ang aking pong ibabahagi ay sa Colossians chapter 3. Pasko. Ang tema po kasi natin, it's Christ. It's Christmas. Basahin ko po yung mga talatang verse 1 up to verse 10 of Colossians chapter 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in which ye also walked sometime when ye lived in them. But now ye also put all these, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito. Kami po ay natitipon, O Diyos, sa huling araw ng taon 2014. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng kaabalahan ng bawat isa, ay hinayaan mo po, Panginoon, na kami po ay makadalo sa aming pong panalangin. Kami po, Panginoon, ay umaasa na kami po ay pong patuloy nakakausapin sa gabing ito. At dalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos at maguna nga po sa amin. Ama, salamat. Ito'y amin pong hinihiling sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 Okay. Mag-i-share muna ako. Wala po kasi ako ng linggo eh. Kaya walang testimony. Hindi ako nakate ng testimony time. Marami akong pagpapasalamat po sa taong ito. Matatapos na ang taong ito ay tunay po na napakatapat ng Diyos. Hindi lamang po sa mga bagay-bagay na nakikita at nahawakan, higit sa lahat ay yung pasasalamat. Dahil itong taon na ito ay marami akong pasasalamat sa Diyos. Una-una ay yung aking anak, nag-iisang anak na babae, ay nag-18 na siya. Dalaga na po siya. Nag-18 siya noong January. Salamat sa Diyos at yung kanya pong pag-ingat at paggabay ay naroon. At papasalamat ako dahil sa kabila ng maraming mga pagsubok sa kanya at maraming mga bagay-bagay na nakakahadlang sa gawain,
nagpapatuloy po siya. Pangalawa ay nag-celebrate kami ng golden anniversary ng aking parents. Salamat sa Diyos dahil sa 50 years na pagkasama nila, sama-sama kami na nagpasalamat sa Diyos. Dahil lahat kami, yung aking mga siblings, nakakilala sa Panginoon Diyos at naglilingkod. Ang aking parents, lalo ng aking nanay, ay talagang aktibo sa gawain sa kanila pong simbahan. At pangatlo, nakadalo ako ng 2 50th birthday. Ako po yung isa. Ayan. At yung isa po ay sa isang kaibigan. Sumunod ay nakadalo rin ako ng 25th o silver anniversary ng classmate ko naman. Medyo malayo, nauna silang nagkaroon ng mga asawa. Nakadalo po ako doon at nakita ko ay pasasalamat din. Pasasalamat din yung kanilang tema ng kanilang pong celebration. At ito, noong 24, ako naman ay nagkaroon ulit ng pagkakataon na makadalo sa ordination ng aking naging bunga ng gawain noong college. At siya po ay nadala ko sa isang simbahan. Naiwan ko sila doon. Salamat dahil hindi nila ako tinignan, kundi tiniglan nila si Kristo. At nagpatuloy po siya sa gawain. Siya po ay isang engineer, electrical engineer sa Japan. At nung siya po ay tawagin ng Diyos para mag-aral sa Bible School, nag-aral siya sa Bible School. At habang siya ay nagtatrabaho, ay hinawakan niya ang yung Filipino congregation sa loob po ng base sa Yokosuka, Japan. 4 na taon po niyang hinawakan na yon bilang pastor. At noong 24, finally, ay siya po ay inordain at sinend po ng isang grupo. At pasalamat sa Diyos dahil sabi ko, kailangan magpatuloy. Kasi kung mayroon ng isang pastor na naging bunga ng pagkatawag ng Diyos sa akin bilang isang layman, ay dapat magpatuloy. Baka mayroon pang ilang pastor, magiging pastor ang tawagin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating gawain. Salamat po. Yun po ang aking pasalamat sa Diyos. At 2015, tinitignan ko po na mas marami pang bunga at tayo po ay magagamit pa ng Diyos sa Kanya pong ubasan. So tayo na po ay dako sa ating mensahe. Ang aking mensahe po ay wala hong pamagat pero binilagyan ko ng SSS. SSS po ito. Hindi po ito yung social security system. Pero malalaman po natin mamaya kung ano po yung mga SS na ito. Dito po sa bahagi ito ng Colossians, yung unang talata po ay ito po ay sulat ni Pablo. Sabi ho ni Pablo rito, Apostle Paul begin with exhorting the Christians in Colossians as well as believers today. Sabi po niya, to set our hearts on heaven and take them off from this world. If ye then be risen with Christ, kung ikaw ay kasama ni Kristo, ito po ay isang pribileyo. It is our privilege that we have risen with Christ. Para siyempre, pagka-pribileyo, may benefits. Ano po itong benefits? There is a benefits by the resurrection of Christ and by the virtue of our union and communion with Him, we are declared justified, sanctified, and shall be glorified. Brad, bakit naman pagkabuhay na muli o risen? The risen Christ sa pinag-usapan natin, kapanganakan na Kristo ngayon. Yun nga po
Sapagkat marami ang nagse-celebrate sa ngayon, parang naiwan si Kristo, no? Naiwan si Kristo na isang bata. No? Bata. Hindi po ang Panginoong Diyos sinilang sa Bethlehem. Siya po ay nanahan sa atin, nagturo, at siya po ay naghirap, namatay, pinako sa krus. Ngunit ang Diyos po natin ay nabuhay na muli. Yung po ang pagkakaiba natin Kung nabasa ho nyo, marami yung ngayon mga messages, lalo sa Facebook, may mga nagpapatotoo, na mga ibang pananampalataya at sinasabi nila nakakaiba nga ang Diyos na mga Kristiyano, si Kristo. Dahil ang Diyos mga Kristiyano ay buhay. Yung pagkakaiba ho. Yung kanilang mga propeta na natiling patay at naroon. Pero ang ating Diyos na si Kristo ipinanganak. Ngunit ngayon po, siya ay buhay. At ano po ang mensahe nito? Ano po ang kakabit? Yung identity natin sa risen Christ. Number 1 po, ito na po yung number 1, S. He infers that we must seek those things which are above. Seek. Seek is a transitive verb. Sa dictionary, sabi po ng dictionary, ang seek means to resort, to go to search, to begin to search, to discover, to try to acquire, or to aim, or to make an attempt. So may gagawin, may pagkilos. Seek. Sa isang job seeker, gumagawa siya ng resume. Gumagawa siya ng curriculum vitae. At ginagandahan, pinagaandahan. Sa isang mananampalataya, nararapat lang sa isang mananampalataya na kumilos, gumawa. Ano-ano mga dapat niyang gawin? So, una-una, he must mind the concern of the future world rather than this world. Meron po talagang mundo para sa atin. He must make heaven our scope and aim sa construction. Kailangan alam mo yung scope mo. Ano yung scope of work mo? Ano yung gagawin mo? Kailangan interconnected. Merong tinatawag na per CPM. Kailangan ayusin mo yung schedule para maganda ang takbo ng construction. So, kinakailangan po na yung ng ating scope. Tayo ay narito ngayon, naglilingkod dahil mayroong gloria sa darating na panahon. We must seek the favor of God above all. Pag tayo po ay gumagawa, naglilingkod, higit sa lahat, ang ating pong goal ay yung favor ng Diyos, yung bigyan ng luwalhati ang Diyos. Hindi po dahil pagbibigyan natin ang ating mga leaders sa church o request kasi, kaya dapat nating pagbutihin. Pero higit po sa lahat, kaya po natin itong gustong maging maganda at maayos ang ating programa, higit sa lahat, nais natin bigyan ng luwalhati ang favor ang God. Unang-una sa lahat. Pangalawa po, of course, yung ating mga leaders sa church. Sumunod po, keep our communion by faith, hope, and love. Make it our constant care and business to secure our title and qualification
to the heavenly bliss. Dahil po ang Panginoon Diyos ay ginawa na po at inanda po ang lahat para sa atin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pilgrims lamang. Kaya nararapat lamang na ang ating mga paglilingkod at ang ating focus ay sa Panginoon Diyos. At ganun din, dahil tayo po ay estranghero, stranger, sabi po doon sa 1 Peter chapter 2, Dearly beloved, as pilgrims, strangers, abstain from fleshly lusts, which was against the soul. So tayo po ay in a journey lamang. Tayo po dito sa ating mundo ngayon, ating nilalakaran, ay pansamantala lamang po tayo. Dumaraan lamang po tayo. Kaya narapat lamang po na ang ating atensyon ay doon palagi. Doon. Ang ating pong head, which is Christ, is on the highest dignity and honor in heaven, and has gone before to secure us the heavenly happiness. Naroon na po ang ating Panginoon, inihanda na niya ang ating lugar na yung walang hanggang katuwaan, kasiyahan. And therefore, we should seek and secure that what He has purchased. Ginawa po ng Panginoon yon. Inialay po niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi po niya ginawa ito ng simple lamang, kundi ang kanya pong buhay, ang kanya pong inialay. He purchased it with His own blood. Mahal po ang pagkakabili, pagkakagawa ng Panginoon sa bagay na ito. So we must live such a life as Christ lived on earth, because He now lives in heaven. In Corinthians 11:1, sabi po doon, Be ye followers of me, even as I also of Christ. Ephesians 5:1, Be ye therefore followers of God as dear children. So yun po yung seeking the things that are above. Second po sa S ay set your affection on things above, not on the things on the earth. Ito naman po yung inner, yung puso natin. Ano po ibig sabihin ng set? Sa dictionary po, set means to put in a place, ilagak sa tamang lugar, to place something, sabi na, with care, na mayroong ng dahan-dahan o nararapat, or to attach, or to direct with fixed attention. Fixed attention. So we must acquaint ourselves with spiritual and divine concerns. Esteem them above all other things. Kasi talagang sa mundo natin ngayon, lalo na ngayon, maraming nag-uusap nga kami nung aming kahapon nagkaroon ako ng fellowship po, kasama ko yung pastor na inordain. At saka yung naging mga disciple ko noon sa college. May mga anak na rin sila. Nag-uusap kami tungkol sa aming mga anak. Paano natin iingatan ng ating anak? Paglabas nila, hindi natin sila bantay-bantay ng 24 hours, sabi na. Paano kung mayroong impluensya na hindi maganda? Lalo na, paano kung inalok sila na uminom? Paano kung inanok sila na manigarilyo? So may mga katanungan pong gano'n. Sa akin, sabi ko, ang magagawa lang natin ay ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos.
At ang salita ng Diyos ay kung titim mo sa puso nila, ay lalago yun. Lalago yun sa kanila. At sabi ko, kung maririnig nila sa atin ang katotohanan, baon-baon nila yon. Yung totoo na yan, magiging gabay nila sa kanilang paglakad at sa direksyon na gusto nilang puntahan. Sabi ko, kailangan maipangaral natin yung mga talata. Kasi mayroong mga talata, sabi ko, na nagsasabi, kung ano man ang kainin mo, o ano man ang gawin mo, na walang pananampalataya, ay kasalanan. Kung nalaman nyo ng anak mo, ibabaunin niya yon. Ay, kasalanan ito. Dahil gagawin ko ito, na walang pananampalataya, kasalanan. Kaya napakahalaga po na ang mga bagay-bagay na tungkol sa spiritual ay lagi natin ipinapangaral o lalo na sa mga magulang ay paalala sa ating pong mga anak. Lay ourselves in preparation for the enjoyment of them. David, sabi po ni David sa Psalms 27 verse 4, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in this temple." These things on earth are here, set in opposition to things above. Magka-kontra eh. We must not doubt upon them, nor expect too much upon them, that we may set our affection on heaven. Having a supreme regard to earthly things will weaken and abate our affection on the things above. Ano po ang dahilan bakit hindi na natin i-enjoy yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito? Number one, sabi doon, "For ye are dead." Sabi po doon sa verse 3. "For ye are dead." If we are dead to the earth and have renounced the happiness of the things on earth, it is absurd for us to set our affection on it and seek it. We should be like dead. Ano ba ang dead? Pagka dead ka na, unmoved, hindi ka affected. Di ba? Hindi mo na i-enjoy. Second, anong reason po? Your life is hid with Christ. Sabi po doon sa verse 3 pa rin, "For ye are dead, and your life is hid with Christ in God." So the new man has its livelihood, in other words, or it is born and nourished from above. Yung bago nating pagkatao ay kumakain, doon sa hindi na po yung pagkain lamang. And the perfection of life is reserved for that state. John 14:12, sabi po ni Christ, "Yet a little while, and the words see me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also." And the life of Christian is hid with Christ. Yung ating buhay po ay nakatago kay Kristo. We may not see Christ, but it is our comfort that our life is hid with Him. Ang ibig sabihin it denotes security. It is laid up safely with Him, yung pong buhay natin. Nakatago kay Christ. Na tayo po ay pinaprotektahan. Pinapaalalaan kung tayo po ay nag-iisip ng hindi nararapat. And third, because when Christ, who is your life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Doon po sa muling pagdating ng ating Panginoon, we hope
for the perfection of our happiness. We are hoping for the perfection of our happiness. Hindi po yung happiness natin dito is incomparable doon sa magiging experience natin pagdating po ng panahon na yan. If we live a life of Christian purity and devotion now, when Christ, who is our life, shall appear, we shall also appear with Him in glory. Christ is the believer's life. Ang ating buhay po ay kay Kristo. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Christ will appear again, my beloved. He will appear with His holy angels and His own glory and His Father's glory. We shall appear with Him. Yun ang pangako. Darating pong panahon, tayo po kasama ni Kristo sa Kanya pong muling pagbabalik. At yung pong pangatlo na S ay permit me, gagamitin ko yung word na ito, subdue. Doon po sa verse 5, sabi ito, mortify therefore your members which are upon the earth. So mortify. Sabihin ko na kasi ng mortify is to destroy the strength, to subdue, or deaden, to ruin, to kill. Since it is our duty to seek, since it's also our duty to set our affection on heavenly things, it is also our duty to mortify our members which are upon the earth. Putulin, o puksain yung masama na sangay ng ating pong katawan. Mortify them, that is, subdue the vicious habit of our mind, yung ating kaisipan, which prevail in your carnal state. Kung tayo po ay makalaman, nangunguna po yun eh. Kill them, suppress as you do weeds, which spread. Naalala ko po kasi doon sa doon sa aming sa harapan namin, merong kaming bakanting parang mga laruan dati ng mga bata nung maliliit pa sila. Nung maliliit pa yung mga bata, bluegrass. Ngayon, namatay na yung bluegrass at ang dami ng tumubong mga ibang mga damo. Yung kugon, madaling patayin kasi binubunutin eh. Pero mayroong isang mayroong isang damo na bubunutin mo ngayon, pag umulan at nadiligan, tutubulit. Yung damo na yon ay yung payat ang hiblang ganon. Ayaw kainin ng yun ng kambing, ng rabbit, maging nung kalabaw, ayaw pong kainin ito eh. Sa amin sa Ilocano, ang tawag ko dito yung barsanga. Barsanga. Na ulit-ulitin mong bunutin yan. Pag umulan, tutubo ulit. Napakatigas ng ulo nung nung damong ito, tong weed na to. Binunot mo na, pag mayroong naiwan, ilan? Dadami, ang bilis. Ang bilis. Kaya't maya't maya, nire-request ko na lang yung aming maintenance na grass cut na lang. Kung ganun po, dapat bunutin yung masasama na narito sa atin. Destroy, sabi niya, all about them.
Ito sinasabi ni Pablo, specify yung the lusts of the flesh, for which they were before so remarkable. Ano? At binanggit nga ho niya dito yung fornication, uncleanness, inordinate affection. O sa Tagalog, masamang pita o masasamang nasa. And these various workings of carnal appetites and fleshly impurities which they indulge in their former course of life and which were so contrary to the Christian state and true heavenly cause. Kontra po pala itong mga ito. Kaya sabi ni Pablo, alisin nyo yan. Ano? At pangalawa po ay yung love of the word. And yun po yung covetousness, which is idolatry. That is an ordinate love of present goods. Masyadong mong binibigyan ng atensyon yung pagkamal ng mga bagay na ito. At nagkakaroon ka ng outward enjoyment. Ito yung ino-offer nito outward enjoyment. Dahil marami. Marami kang mabibili. At then, implementing improper use of what you have. At ang yung huli nga dito yung creates anxious fear and immoderate sorrow for the loss of them. Yung bang natakot ka na mawala ito. Mas natatakot ka na mawala ito kaysa yung bang ikaw ay mawala sa paglilingkod ng Diyos. Mas natatakot ka na mawala ito. So yun po yung yung covetousness. Idolatry ito is a form of idolatry. Covetousness is spiritual idolatry. It is the giving of the hope and regard to worldly wealth, which are due to God only. If we don't subdue or kill or ruin this, they will ruin us. They will overcome us. In verse 7, what we are all by nature, more or less, we are children of disobedience. And being children of disobedience, we are children of wrath. We should mortify those sins, my beloved, because they live in us. The consideration that we have formerly lived in sin is a great argument why we should now forsake it. Kailangan iwanan na natin ang mga masasamang ito. We have walked in by paths, therefore let us walk no more. Sabi ni Job, if I have done iniquity, I will do no more. Job 34:32. And Paul continued po sa verse 8 hanggang 9. But now ye also put off all this. Sabi niya, meron pa. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication, and out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Anto sabi po ni Pablo, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Mga kapatid, the new man is risen with Christ. Yung new man, kasama po ba tayo? Are we now new man? Have we put on the new man? Ito pong 2014, sabi ni Pablo, ikinamuhay nyo yan
Maaaring bumalik, tulad ho ng weed, sinasabi ko, maaaring bumalik yan. 2014, tutuloy na tayo sa 2015. Let us now start living and putting on the new man, identifying ourselves with the risen Christ. Maraming salamat po and Happy New Year.